Magandang hapon mga kapuso, tuloy-tuloy po ang balitaan dito sa News TV Live. Nagsasagawa ngayon ng press conference ang Pag-asa kaugnay ng Tropical Storm Ramasun. Pakinggan po natin. Ni Jory. Sa ating mga kasama po tayo dito, si Sonia Serrano, si Dr. Dalida, ito'y Batang Bicol. At dito sa aking kanan ay si Dr. Kayanan at si Robert. Okay, maraming salamat po Dr. Malana for your opening statement. So ngayon ho, ang mag-represent ng ating update is si Mr. Jory Luis, ang ating weather specialist to forecaster. Hello. Okay, magandang hapon po sa lahat. Maraming salamat pong muli sa inyong pagdalo dito sa unang press conference para po sa bagyong si Glenda. At para po sa ating update, si Glenda ay kung makikita nyo, nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility. At ang pinaka-latest po na location niya is nasa 1,150 kilometers east ng Bicol Region. So ang kanyang lakas ay 65 kilometers per hour at may pagbugso o yung gustedness na abot hanggang 80 kilometers per hour. So inaasahan pa natin na kahit po pumasok siya ng PAR mamayang gabi ay magwe-westward pa rin yung kanyang direksyon o yung pinatutunguhan niya sa bilis na 23 kilometers per hour. So dito sa susunod na slide makikita natin yung forecast track nitong si Glenda. So makikita natin yung main forecast dito sa naka-blue na line. At makikita din natin yung tinatawag natin itong probability cone. Ang ibig po sabihin nito, pwede pong ang track ay umabot po hanggang rito or dito. So ibig sabihin nun, meron tayong tatlong senaryo o tatlong pwedeng mangyari. Ano? Una, dito sa ating main forecast track, papasok siya rito sa may Quezon, Aurora area, dadaan ng Central Luzon, at lalabas po rito sa may Pangasinan, Zambales area. So ito po yung ating main forecast track. And then, dun sa dalawang senaryo, pwede rin po ito kasing mangyari. Bakit po? Ang reason po rito, unang-una, kung dito po siya dadaan, ang ibig po sabihin yan, yung high pressure system o yung reach ng high pressure system ay aatras. So medyo tataas siya ng konti. So dito maaaring dumaan siya dito sa may Isabela, Cagayan area. Ngayon kung mananatili naman po yung reach na high pressure area, medyo matigas sa tayo bumigay dito po sa bagyo na to, maaaring dito sa Bicol region tatama itong si Bagyong Glenda. So may tatlo tayong senaryo pero siyempre ito po yung ating main forecast track na dito po sa may Aurora, Quezon area maglalandfall sa Miyerkules si Bagyong Glenda. So ito po yung inaasahan nating mga pag-ulan. Yun na nga, andito na po sa almost, nasa far line na po si Glenda rito. At magsisimula na po yung mga pag-ulan, lalo na po dito sa may Northern Luzon, dito sa may Mindanao, at sa parts ng Eastern Visayas. And then, 8 a.m. Monday, bukas, nakapasok na po si Glenda. Nakikita na natin yung unti-unting paglakas nitong habagat. Although hindi pa talaga gaano. No? Ang affected area nito, itong Zambales, Bataan, and then Cavite, Batangas area. By 8 p.m. Monday, Nagpapatuloy po ang press conference sa Pag-asa kaugnay ng Tropical Storm Ramasun o ang Tropical Storm na Glenda dito po sa Pilipinas na hindi pa po ngayon pumapasok ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa ay huling namataan ang bagyong Glenda 1,150 kilometers east ng Bicol Region at gumagalaw ito o may dala itong hangin na umaabot ng 65 kilometers per hour. Posible naman daw na pumasok na ng PAR o ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo ngayong gabi at ito po ay inaasahang may direksyon na westward sa bilis na 23 kilometers per hour. At kung hindi daw magbabago ang direksyon na tinatahak nito ayon sa main forecast track
na inilalabas ng Pag-asa, posible itong maglandfall sa Miyerkules sa bahagi ng mga probinsya ng Aurora at Quezon.